A blessed day to everyone. I am Alaysa Sendon and welcome again to day 45 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 14, 2026. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ay yung patungkol kay Satanas. Now for the concept by Pastor Russell, Satan is real being created by God as an angel but who rebelled against him. In the Bible, he is called the serpent, the deceiver, and the enemy of God's people. From the very beginning, Satan tried to turn humans away from God by using lies and doubt. In the garden, he spoke to Eve with words that sounded wise but were meant to destroy trust in God. Satan doesn't not create evil on his own, but he twisted what God has made good. The Bible teaches that Satan is powerful but not equal to God. He is always under God's control, and his defeat is already promised. God declared that one day the offspring of the woman would crush the serpent head. This promise points to Jesus Christ, who came to defeat Satan through his death and resurrection. At itong mga nakarang araw, napag-usapan na rin natin itong God's plan, yung creation and fall. Nilikha ng Diyos ang magagandang bagay, subalit nagulo ito. At hindi natin mauunawaan ang fall, yung pagkagulo, kung hindi natin mauunawaan sino ang nag-umpisa nito. Sino? Si Satan. Sabi nga sa Revelation 12 verse 9, ito po yung scripture reading natin ngayong araw. The great dragon was hurled down. Yung si Satan, maraming tinatawag sa kanya. Again, siya nga yung serpent, siya yung deceiver, siya yung enemy of God, and also siya yung great dragon na sinasabi sa Biblia. That ancient serpent called the devil or Satan who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Now, para naman sa ating mga katuruan ngayong araw, number 1, Satan is the serpent of old. Siya yung tinatawag na serpent, yung nag-deceive kay Eve doon sa garden. Siya yung ahas na matatagpuan sa Old Testament, sa Biblia, na siyang tumukso kanila Eva at Adan. Siya yung origin of fall. And other scholars said, Satan is an angel. Siya ay kabilang sa mga seraphim. Sila yung mga burning one o yung mga umaapoy na anghel. Kaya nga tinawag din siyang Lucifer. Again, itong Lucifer, hindi ito pangalan ni Satan, but it is his description. Kasi yung Lucifer, ito po ay parang makinang. Siya ay makinang na anghel. Nilikha siya ng Diyos, but he chose to rebel against him, against God because of ambitious. Kaya pinaratangan siya paalis ng anghel, or ipinatapon siya paalis doon sa langit kasama ang kanyang mga anghel. At pangalawa, Satan is the accuser of believers. Revelation 12 verse 10, For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Mahilig siya kasi manduro. Si Satan, accuser siya. Mahilig siya manduro. Kumbaga palagi kanyang paparatangan na nakasalanan ka sa harap ng Diyos. Na hindi ka karapat-dapat sa kanyang mga biyaya at pagmamahal. Dahil siya ay inggitero. But we have a great defender beside na merong accuser. Meron din tayong great defender. Siya kahit anong akusa sa'yo ni Satan, palagi niya ipapaalala rin sa'yo na yung paratang niya, yung mga paratang sa'yo ng kalaban ay napatawad na pinagbayaran na niya sa krus ng Kalbaryo at yung mga latay sa kanyang katawan ay isang resibo na patunay na ikaw ay tinubos na niya. At ito ay walang iba kundi si Jesus. At pangatlo, sa ating katuruan, Satan is the deceiver of humanity. Siya yung manloloko. Siya yung palaging nandaraya sa atin, unconsciously man. Isa siyang mandaraya, he has no authority in you. Pero dadayain ka niya, sasabihin niya, mahina ka at mas mataas siya kaysa sa'yo, na para ikaw ay sumunod sa kanya. At sa Biblia, si Adam, mas makapangyarihan siya kaysa kay Satan. But, kasi,
because God gave him authority over all his creation. Binigyan si Adam ng otoridad para sa lahat ng nilikha ng Diyos. But the problem is, nagpadaya siya. Hinayaan niyang makinig doon sa sinasabi ni Satan. He listened to the sweet voices of Satan. Itong si Satan, hindi siya nag-uudyok sa mga pangit na bagay, yung mga pangit sa ating mga mata. He always show us the comfort. Comfort. So, be careful kung ano yung comfort na nararanasan mo yan. Kasi maaari na marahil ayun yung ginagamit niya or nasa ilalim ka ngayon ng kanyang pagdi-deceive sa iyo. Binibigyan kanya ng comfort. Now, paano naman natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Unang-una, submit to God and resist the devil. Sabi nga sa James 4 verse 7, kapag tayo pinipilit ng devil ibalik sa ating mga dating pamumuhay, dating gawi, yung old self na inalis na sa atin ng Diyos, all you have to do is to submit again. Actually, this should be every day. Ourselves to God. Pasakot tayo sa Panginoon and resist the temptation o yung work of devil through Jesus. At sabi nga din sa 2 Timothy verse 2 to 22, and now kung ito naman yung tukso na dapat mong layuan, hindi naman resist yung gagawin mo, bagkus yung flee or tumakas ka, tumakbo ka. Lalo na sa mga kabataan dahil ngayon ay nauuso na ang magiging mapusok, yung mga bisyo, yung panlalaki, pambababae, pag-iinom at paninigarilyo. Layuan mo lahat iyon at don't just resist but to flee. Katulad nga ni Joseph na siyang tinukso ng babae na asawa ng pero hindi siya nagpadaig doon at tumakbo lang siya palayo. At pangalawa, stop dwelling in temptation. Flee from it. Ayun nga po yung sabi sa unang application natin. Sabi din sa James 4 to 7, 4 verse 7, resist the accusation of devil and submit yourself to God. At 2 Timothy again, 2 verse 22, flee the evil desire. Kumbaga manangan tayo sa salita ng Diyos at kung tayo naman ay mahulog na, ay tumakas tayo. Do not live in it. Hindi pwedeng ganun talaga. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Ganun na, pero hindi ganun na lang. At pangatlo naman, speak God's words. Believe it and obey it. One of our weapon is the God's word. Katulad ni Jesus nung siya ay tinusokso ni Satanas. He tried to deceive Jesus but Jesus chooses the truth at pinanampalatayahan niya ito at sinunod. Ito yung failure na nagawa ni Adam. Hindi siya naniwala sa Diyos bagkus mas pinakinggan niya yung udyok ni Satanas. At now, para naman sa ating pagninilay-nilayan or reflection for today, is what is the importance of fleeing from Satan temptation instead of dwelling in it? At bago po tayo magtapos, let's have a short prayer for our closing for this devotion. Father God, thank you for today's devotion na muli kami ay inyong pinaalalahanan sa inyong mga salita. Thank you for everything you have given to us, yung mga biyaya ninyo, yung grace and faithfulness, Lord God. Thank you for reminding us, Lord God, at patawarin nyo kami kung paminsan-minsan kami ay nakikinig sa boses na alam naman namin sa umpisa lang ay mabuti at hindi magiging mabuti sa amin sa katagalan. Panginoon, patawarin niyo kami kung kami ay madaling maudyukan, Panginoon, na kami sa ngayon ay mahina pa. Panginoon, always strengthen us at help us to clearly see what is good and bad for us, Lord God. Kayo na po ang siyang palaging manguna at magliwanag sa aming mga daraanan. Panginoon, always hold us closer to your heart, Lord God. At huwag niyo sana kaming hayaan na mapalayo pa ulit, Panginoon. At Panginoon, help us na maalala itong mga devotion namin sa araw-araw, Panginoon, na hindi lamang ito pang ngayong araw, kundi pang bukas at magpakilanman, Panginoon. Help us to understand more deeply your words, Lord God. At ayun lamang po, kayo nawa ang siyang madakila ng bawat tao sa aming ginagawa, Panginoon. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumago sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.